Anim. So, ang unreleased niya ay laro and Dalawa. kailan yun marirelease direct? Kontrabida and Kontrabida po, hopefully, may meeting kami next week nung Ovation Productions, yung producer ko. Baka sana, sabi ko nga, sa fitting tribute ba kami para birthday po ni ate. Sa May. Tsaka para sa mga fans din. Kasi itong gusto na nila. Kasi yun yung pelikula talaga na from start to finish siya. Tsaka malakas pa. Medyo malakas pa siya. And then Kailan yung yung ginawa? laro. 2023? Opo. Okay. So, hindi pa siya. And then yung laro. Yung laro po, mas baka po sabi ko in time for her anniversary. Sabi sa akin October yata or November yung anniversary. Sa showbiz. Ilang taon yun? Yun ang hindi ko alam. Pero 50 plus, baka 60 or 60 plus. Ay, parang nag-ano siya dati ng... parang ganun, mga 60 na dapat. Oo. Pero yung laro ang pinaka... Daring na gawa. Yes, actually. Ginawa niya talaga. Opo. Kissing scene ba yun? Opo. Or love scene? May love scene. Love scene. Threesome ba yun? Kinikwento kasi ni Martin. Paano mo siya na-convince? Hindi, ayun nga po kasi parang hindi niya pa nagawa din sa career niya. Tapos yung kinuwento sa kanya yung concept na medyo kakaiba. Sabi niya lang, basta maayos yung pagkagawa. Diba? Alam mo naman si Ate Guy, pagka maganda yung role and all, okay naman po siya. So, yun ang ginawa na. Tapos parang in-explain sa kanya, ito yung role, ito yung gagawin. Tapos, yun nga, si Martin nga medyo pa nahiya. Nahiya eh. Kasi siya na po. Siyempre si Ate Guy. Pero sabi ko sa kanya, alam ni Ate Guy yan. I mean, she's the most, diba? Alam niya yung, as an actor, alam niya yung, kumbaga, hinihingi ng role. So, hindi naman. So, madali naman. Nakunan, hindi naman siya umabot ng... siguro pa mga 2 or 3 takes if I remember right. Kasi nga nung una medyo nahiya si Martin. Hindi sabi na ko, magawa Martin, huwag yung... ka mahiya. Dami rin kasing gagawin. Hahalikan yung mga... Nalilit ko siya. Pero sabi ko, yung lito mo ba ay dahil kinakabahan ka? Baka sabi niya, yun. So sinabi na. Tapos sabi ko kay Ate Guy, tapos inaano naman siya ni Ate Guy. Na-assure siya. I mean, alam mo naman si Ate Guy with her co-actors, open siya to it. So yung with Hilda naman, sayang po. Hindi na... Well, we will... The producers po kausap ko, we will still pursue it, but we'll just look for someone po na siyempre mahirap palitan, pero we will look for parang mahirap na din. Opo, or magre-recast kung paano yung combination. Pag-uusapan lang. Ano sanang role nito direct sa it's an LGBT drama po kasi. So they'll play lesbian. Silang dalawa, lovers sila. Talaga? Ang dami mong hindi ka natatakot kay Ate Guy na bigyan siya ng mga actually po kasi alam naman natin po yung I mean, excited ako for her to do mga roles na hindi niya pa nagagawa, di ba po? At saka for her, sabi ko sa kanya kasi nung nag-uusap kami, at this point sa career niya, I think yung age na to ang important. I mean, kahit sa ibang bansa, yung age na yun yung right for more interesting characters, di ba po? Kasi mas marami silang experience, mas marami ka ng napagdaanan. So parang yung collection of experiences mas maganda. So, willing naman po, alam mo nyo naman po sa Ate Guy, pag nagandahan siya sa isang project, tsaka yung she will be very excited. Kaya nga ito, actually, sabi niya nga sa akin, magpapalakas siya kaya she wanted to better herself, kaya nagpa-angioplasty and all para... Tsaka yung tiwala niya rin siguro sa'yo, kaya niya tinatanggap. Through the years din po, yun nga, more than director and kakolab, naging magkaibigan na rin po. Well, parang dream ka, parang yun na ba yung sinasabi, yung joke niya na gusto niya mag-bold. Sa laro ba yun? Kasi lagi niya nga po kung binibigyan. Sinasabi niya sa'yo lagi. I mean, bold in terms of team. Wala namang physical na pinakita siya. Yes, pero yung thematic, yes. it's something new for her. So, yun. Baka nga po, kasi lagi niya binibiro na isang beses lang siya nag-topless sa Banawe. Pero sabi niya, nasa team pa yun, di ba? Wala namang love scene. So, kaya sabi niya, baka i-try na. So, yun, yung kunuwento ko sa kanya, natuwa. So, sabi niya, ayan, maganda. Hindi, kumbaga, kailangan niya talagang gawin din sa Manila. Pero last na lang direct, ano yung pinaka-memorable? Siguro po, na pinaka-memorable nagawa niya sa'yo? Ginawa ni Ate Guy is sa akin. Na never nang mabubura forever. Sa akin po kasi yung yung level of, yun nga, sinasabi nyo, level of comfortability at confidence. Kasi, syempre, compared
ako po bagong director lang. Siyempre she worked with the best people. So, parang ako yung blessing po talaga na makatrabaho siya. At the same time po, yung tiwala na binigay. At saka yung mga kwento. Kasi ako, mahilig po ako manood ng pelikula. So, yung mga behind the scenes stories na kukwento niya sa akin kung paano ginawa tong mga eksenang to sa mga pelikula niya, diba? So, I'm nagpapasalamat ako kasi yun nga, komportable na nakakwento yung mga anecdotes din sa mga pelikula. So, ayun, mas na-enrich po rin yung, syempre, as a filmmaker, na-enrich din po yung experience ko. Kasi nga, dahil po din sa kanya. Tsaka yun nga, wala po siyang, kumbaga, tinitignan. Na importante sa kanya yun nga, once nagtiwala siya, all in. So yung legacy niya talaga hindi Opo, na... mahirap na po. Sabi ko nga, pinag-usapan namin ng ibang kaibigan ko, mahirap na po mapantayan. Baka hindi na in this lifetime. Yun nga ang sinasabi ng halos lahat. Opo, kasi yung phenomenon na nagawa ni Ate Guy parang napatunayan, ang dami niyang napatunayan, ang dami niyang sinirang conventions. So baka po mahirap nang mapantayan kasi iba na rin po yung audience ngayon. Yung araw, 'di ba? Iba yung makita niyo naman po kanina kaya nandito ako maaga pa kasi sabi ko nga, sabi ko ang daming tao. I mean, tas lahat sila may kwento. Hindi, tsaka lahat po sila may pictures sila nung pagkabata. Kaya nakita mo yung since through the years sila loyal na fans sila. Parang si Ate Guy lang ang may pinakamaraming pictures sa lahat ng mga fans. Pag tinignan mo sa Facebook, lahat na lang yata may pictures with her. Sabi ko nga, tsaka yung lahat sila, they have a Nora Honor story na makikita mo kung gaano minahal ni Ate Guy. Kasi nga lagi yan sinasabi sa akin. Kahit ako po sa shoot minsan makita nyo mahina na siya dahil syempre napagod or yun nga dahil sa kalagayan niya. Pero pag nakakita po siya ng fan, tatayo yan, pupuntahan niya yung fans. I-accommodate yan. So you see her kung paano niya binabali yung mga. Ito lang sa talaga direct. Yes po. Ang superstar na title, sa tingin mo, wala nang pwedeng gumamit mo? Meron naman po. Pwede pa ako rin. naman, I mean, a title is just a title. But the legacy, the legacy cannot be matched. Kasi pwede naman po we can say na in this generation, someone na makakarating din naman po dun sa siguro dun sa ganong sa ganong stature, pero yung legacy kasi at saka yung phenomenon na idulot ni Ate Guy kasi nakadikit na siya sa hibla ng kultura ng Pilipino. Pag binanggit mo yung pelikulang Pilipino, parang may problema kapag di mo kilala si Nora Honor. Sabi niya nga sa pelikula niya noon, aso lang hindi nakakakilala kay Magnolia de la Cruz. Pero kung akong artista, parang hindi ko kayang gamitin yung Opo, siguro nga, people... Kasi nakita ko yung mga pinopost nila, Judy, mga malalaking artista Ako talagang po, sa kanya lang yun. Ako naman po, people will always give labels, pero yung legacy ni Ate Guy, mahirap na po pa. Thank you, Direk.